Implications of nanotechnology on human health on the environment. Kapag sinusuri ang panganib ng bagong technology, dapat din nating isaalang-alang ang mga benepisyo at kaligtasan. Ang nanotechnology, halimbawa, ay may malaking potensyal na nakakatulong sa kalusugan ng tao at kaligtasan ng kapaligiran. Halimbawa, sa halip na tignan lang na ang nanoplastics ay nakakasama, tignan din ang nanotech ay pwedeng gumawa ng mas epektibong gamot na direktang pumupuksa sa sakit o mas mahusay na filter para linisin ang tubig. Human health, sinasabi nito na sa larangan ng medisina mayroong maraming pag-unlad sa teknolohiya na nangako ng mas mahusay na paraan para malaman ang sakit. Mga bagong paraan para subaybayan ang pasyente, mga bagong paraan para gamutin ang mga sakit tulad ng cancer at para mabawasan ang side effect ng mga gamot. Example, nanoparticles ay pwedeng gamitin para dalhin ang gamot diretso sa target na lugar sa katawan. And nanosensors at lab-on-a-chip technologies makakatulong para mas madaling makita ang sakit at mas subaybayan ang mga pasyente na may sakit na pangmatagalan. Some undesirable implications of nanotechnology to human. A. Mas mabilis mag-react kapag ang mga malaking bagay ay ginawang nanoparticles, mas mabilis silang mag-react sa ibang chemical. And B. Nanoparticles, mas nakakalason ang mga nanoparticles ay mas nakakalason sa katawan kumpara sa mga malalaking particles na parehong materyales. Environment. Sinasabi nito na ang nanomaterials ay pwedeng gamitin para tumulong sa paglinis ng mga kapaligiran, magbigay ng mas mahusay na mga solusyon sa enerhiya tulad ng nanomaterial-based solar cells. Gayunpaman, meron ding positibo at negatibong epekto ito sa kapaligiran dahil sa nanotechnology. Third new technology is known as nanofiltration. Pwedeng gamitin ang nanofiltration sa paglilinis ng tubig sa mga bahay, opisina at industriya. Ang molybdenum disulfide MOS2 membrane ay ginagamit para sa energy efficient desalination ng tubig na mas epektibo kaysa sa mga ordinaryong paraan. Para linisin ang oil spills sa tubig, mayroon ng nanofabric paper towel na gawa sa potassium manganese oxide na kayang sumipsip ng langis 20 beses ng sarili nitong timbang. Nanomaterials can also have a negative impact. So, sinasabi sa slide na to na ang nanomaterials ay maaari rin magkaroon ng negatibong epekto. Sa kasalukuyan, kakaunti pa lang ang impormasyon tungkol sa kung gaano kapanganib sa kapaligiran ang mga ginagawang nanomaterials. Kakaunti pa lang din ang mga pag-aaral na ginawa para malaman kung paano tayo direkta o hindi direktang nalalantad sa nanomaterials. At wala pang malinaw na patnubay kung paano sukatin ang mga epekto nito.